sa ginawa na yun ni Isla. Mahal, akong lalaki. Hindi ako papayag na kantiin ka ng mga yan nang wala akong ginagawa. Wika ni Kael na ayaw maapakan ng pagkalalaki nito sa pagtatanggol sa asawa niya. Ngunit, mga kabagis, umpisahan ng pagganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat! Ngunit sinabi naman ni Isla na, Mahal, mga katulad kong aswang ang mga ito. Ako ang katapat nila. Pero tutulpas sana ni Kael. Ngunit nagsalita ulit si Isla ng pabulong sa harap ng mga lumang tao na di na rin kalayuan sa kinatatayuan nila ni Kael. Sinabi niya sa asawa nito na, Makinig ka, mahal. Hindi birong kalaban ang angkan ng aswang na to. Huwag kang masyadong didikit sa kanila. Kung sakaling mapalaban ka, dahil baka hindi ko sila maapula lahat. Pagsabay-sabay na silang sumugod. Pero hanggat maaari, iwasan mo na lang ang lumaban. Bilin pa rin ni Isla sa asawa nito. Ngunit, Hindi ako tatakbo, mahal. Lalaban ako. Uwi ka naman ni Kael na ayaw din namang iwan ang kanyang asawa. Pero ang iba lang naman ngayon kay Kael kumpara sa dati, ay alam niya na nga ngayon na hindi nga siya uubra sa mga nalalaman pa lang niya sa ngayon, sapagkat kung tutuusin ay nag-uumpisa pa lamang siya sa mga pagtuturo ng mga tiyo niya. At kung meron man siyang madaling matutunan sa mga tiyo niya ay ang kumbating pisikal o mga basic martial arts lamang kung tawagin. At sa maiksing usapan ng mag-asawa, Pasensya na kung naabala namin ang inyong pulot gata. Pero senyor, hindi ka parte ng plano namin. Ngunit alam naman namin na hindi ka papayag na ganun-ganun na lamang na mawala ang iyong iniirog. Sayang naman. Bagong kasal pa naman kayo. Huwag kang mag-alala dahil hindi naman kami naparito para patayin agad siya. Dadakpin muna namin siya. Pero huling salita ng lalaki na tumayo mula sa hagdan kanina. Itinaas nito ang kanyang mga kamay habang nagsasalita at biglang ipinitik lamang ito ng bahagya ang kanyang mga daliri na parang pagsenyas sa anim na lumabas na lalang sa likod ng kubong tinutuluyan nila Kael. Dito naman ay pumustura si Isla ng paghahanda para nga sa sapilit ang pagdakip sa kanya ng mga lalang. Dahil naglalakad na ang mga yon ng marahan patungo sa kinatatayuan nila ni Kael. Humanda rin naman nun si Kael para sa kumbating pisikal lamang, at sa isip niya ay kahit hindi pa man siya makasabay sa lakas at bilis ng mga aswang na yon, ay sisikapin na lang nito na may maitulong sa asawa niya. Dahil alangan naman na tumakbo na lang ito habang pinagtutulungan na ang asawa niya. Samantalang hindi pa naman nagpapalit noon si Isla sa buong kapasidad nito o anyo nito bilang isang sinaunang gabunan. Dahil sa pinapakiramdaman niya pa ang kakayahan ng kanyang mga kalaban. Dahil wala naman masyadong ideya si Isla sa mga lumang tao sa angkan nila bilang aswang. Basta ang natatandaan lang nito na sinabi ng Kuya Lucero niya ay may lason na ang mga hininga ng mga ito. Oras na nasa anyo na sila ng pagiging aswang. At ang pangalan ng uri ng kanilang lahi ay ang mga tinatawag nila noong sulibnan. Ang mga aswang na sulibnan ay kayang lumitaw at magtago sa dilim. At kadalasan ay kaya nilang lumitaw mismo sa anino ng isang tao o isang lalang. Dahilan ng patraidor ng mga itong paraan ng pakikipaglaban. Dahil kung nasa likod mo nga ang iyong anino, ay tiyak na madali lang silang makakarating sa iyong likuran. Hindi naman sila mabilis kung kumilos, pero kung ikukumpara naman sa lakas, ay mas malakas pa rin ang mga gabunan. Yun nga lang ay dahil sa kakayahan naman ng mga sulbnan, ay mas matalino ang kanilang galawan dahil nga sa yun lamang ang paraan para sila ay manalo sa ibang angkan ng aswang. At sa lason naman na lumalabas sa kanilang bunganga
ay hindi naman yun nakakamatay, pero nakakaparalisa yun ng katawan ng isang tao o kalaban pa nilang aswang, dahilan upang madali na rin lang nila itong patayin. Sa kasalukuyan tayo, nang papalapit na nga ng papalapit ang mga lalang, ang mga lumantao kay Kael at Isla. Bigla na lamang naglaho ang 6 na nilalang sa paningin ni Kael sa dilim, na para bang naging kakulay ng mga yun ang gabi. Ngunit kay Isla ay parang mas lalong naging maliksi naman ang paningin nito, dahil alam niyang anumang oras ay patraidor na aatake na ang mga naglahong 6 na lalang. Nakatayo lang naman noon ang lalaki na nasa harap ng hagdan at nakangisi ito habang inaantay ang mga susunod na mangyayari, na parang kumpiyansang-kumpiyansa sa magiging kaganapan. Tahimik at tanging hampas lang ng alon ang maririnig mo sa paligid, nang biglang labas ng isang kamay mula sa dilim na may mahahabang kuko at biglang dakma nito sa braso ni Isla sa tabi niya. Pero hindi man yun agad nakita ni Isla nang mahawakan siya ng lalang. Tilapon ng aswang na yon diretso sa kubo. Sa lakas ni Isla ay tumilapon iyon sa paghawi ng kanyang mga kamay ng biglaan. Ngunit nang paglingon naman ni Isla sa kanyang tabi, biglang may humatak naman sa mga paa ni Kael. "Isla!" Boses pa niya, at kinaladkad siya ng lalang galing sa dilim papalayo kay Isla. Agad naman na umaksyon noon si Isla upang saklolohan si Kael. Ngunit may humawak na naman ng kanyang mga kamay upang siya ay pigilan o dukutin na nga. Sa galit ni Isla sa nakita niyang pagkaladkad kay Kael, mabilis itong nagbago ng anyo, nangitim ang buong balat nito, at pagkatapos ay pagkasulido ng kanyang mga kalamnan, kasabay ng halos pagiging kulay puti na lang ng kanyang mga mata at pagbabago ng kulay ng kanyang buhok sa kulay puti. Nabatak noon ang mga damit ni Isla dahil sa paglaki ng mga kalamnan nito at pagtubo ng kanyang mga kuko na malapunyal. At kung ikukumpara kay Lucero si Isla, ay di hamak na mas malaki naman si Lucero pag nagpapalit ito ng anyo bilang sa sinaunang gabunan. Matapos gawin yun ni Isla, ay hawak nito agad ng lalang na dumakma sa braso niya na pumipigil, dahil sa nakakapit pa rin yun na pilit pinipigilan si Isla sa paggalaw nito. At dito ay pwersang tinanggal ni Isla ang pagkakahawak sa kanya. Sabay hampas nito ng mabilisan sa buhanginan sa isang napakaitim na nilalang. Sabay biglaan ng takbo noon ng mabilis ni Isla sa kung saan kinaladkad si Kael, hanggang sa bao ng malapunyal na kuko ni Isla sa kumaladkad kay Kael na isangang sulibnan. Bumangon naman noon si Kael at dito niya nakita ang buong itsura ng sulibnan na aswang na galing nga sa angkan ng mga lumantao, habang nakakawit yun sa mga kuko ni Isla. At ganito pala ang kanilang itsura pagtuluyan na silang nagpalit ng anyo. Ang balat nila ay kasing itim ng uling na halos natutunaw na sa dilim, kaya naman mahirap silang makita sa gabi. May mga malakaliskis na tekstura ito na parang balat ng ahas na kumikislap. Ang kanilang mga mata ay walang puti, puro ang kulay nito na parang pilak. Kumikislap din ito sa dilim na parang 2 butil ng buwan sa kadiliman. Pahaba ang mukha nila na may matutulis na pisngi at bibig na puno ng mahahaba at matatalas na ngipin. Kapansin-pansin din ang kanilang mga ilong na halos hindi umumbok, na animoy butas lamang. Manipis din at mahaba ang kanilang buhok na parang hibla ng itim na sutla na parang umaagos sa kanilang likuran, na minsan ay ginagamit din nila ito bilang pandama sa kanilang paligid.
Payat naman ang kanilang katawan, ngunit matipuno o kaya'y matigas. Parang pinagsamang katawan ng ahas at paniki. Ganon. At may mahahabang braso na may matutulis na kuko na parang mga karayom. At sa kakayahan o kapangyarihan nga nila na espesyal, ang kanilang mga anino ay hindi karaniwang anyo. Kadalasan ay ito'y nag-iiba ng hugis. Minsan ay nagmumukhang matulis ito na parang sa mga halibaw. Minsan din ay parang pulumpong ng mga ahas. At ito ang ginagamit nilang panlinlang at pang-atake. Tahimik ang mga yun na gumalaw. Kaya nga't di mo mamamalayan ay nasa tabi mo na sila. Namatay nga ang isang lumantao na yun na nahuli ni Isla sa kanyang mga kuko. Pagkatapos madispatcha yun ni Isla, walang ano-ano, ay bumaliktad naman si Kael sa buhanginan ng pahiga sapagkat dalawang aswang ang umatake ulit kay Kael. Ngunit samantala, bago naman maganap ang pangyayaring yun kina Isla, bumalik tayo mga kabagis nung oras pa lamang napapalubog ang araw. At dito ay dadako tayo sa lugar kung saan naman namamahinga ang apat na magkakapatid na dalagit kasama ang mga salandig na pinangungunahan naman ni Lucero. Gumilid sila noon sa isang madamong lugar kung saan pwedeng manginain ang kanilang mga kabayo. At dahil nga sa paggabi na rin noon, ay pinili na rin lang nilang magpahinga. Dahil sa alam naman nilang matatagalan pa rin naman sila sa biyahe. At habang nakaupo na nga ang ilan sa mga lilim ng puno upang mamahinga, biglang mga ibang grupo naman na nakakabayo ang paparating sa pinagpapahingaan nilang lugar at napatayo nun ang mga dalagit at mga salandig. Kasi ramdam nilang hindi mga ordinaryong tao ang mga paparating. Humanda sila noon dahil maaaring mga kalaban ang mga ito. At sa saglit lamang na mga sandali, sa pagbaba ng isang lalaki sa kabayo, Senyor Lucero! Nandito ho ba kayo? Uwi ka ng isang lalaki. At yun ay walang iba kundi si Isagani. Naalala niyo si Isagani mga kabagis na isang gabunan sa gubat ng Lawig? Dumating nga siya. Nandito ako, Isagani. Uwi ka naman ni Lucero habang naglalakad na ito papalapit kay Isagani. Sinalubong naman niyo ni Isagani at nagmamadaling nagwi ka ng, Senyor Lucero, papatayin nila sa isla ang kapatid mo. Sino? Tugon naman agad ni Lucero. Mga lumang tao. Sumbong ni Isagani na wala nang pasikot-sikot pa. Namula noon ang itim na mga mata ni Lucero sa narinig niya. Ano? Paano nasa pulot gatas sila ni Kael? Wika naman ni Silvino pagdating nila sa usapan ng dalawa at kasama niya si Amador, Gregorio at Severino. Oo, Senyor Silvino. Pero kailangan na nating kumilos dahil baka pati si Senyor Mikael ay patayin na rin nila kasama si Senyora Isla. Ano? Wikang maiksi naman ni Amador. Sabay nagkatingin-tinginan sila nila Silvino, Lucero at ang iba pa nilang mga kasama sa lugar. Hanggang sa mga ilang sandali, gamit ng paglalakbay ni Senyor Silvino. At habang ginagamit naman ni Senyor Silvino ang paglalakbay mga kabagis, ay ilakbay din natin ang ating mga kaisipan
o ang ating imahinasyon pabalik sa Himamaylan kung saan naroon si Kael, sapagkat yung isang lalaking kasamang humawak kay Kael ay yung lalaki na nasa hagdan kanina. At sa mga sandaling ito, "Sige, lumabang ka pa, Senyora Isla Salandig, at papatay na namin si Senyor Micael Dalagit sa harapan mo mismo," wika ng isang lumantao, habang nakatutok noon ang isang patalim sa liig ni Kael na konting galaw na lang ay maitatarak na sa liig niya, habang hawak-hawak pa siya ng isang lumantao. Dito ay parang nahuli ng mga lumantao ang kahinaan ni Isla, sapagkat ginawa nga nilang bihag si Kael. Hindi agad nakakilos si Isla dahil nag-iisip ito na baka mamatay na nga ang asawa nito pag kumilos pa siya, hanggang sa isang lumantao ang lumitaw sa kanyang harapan. Sabay buga nito ng kanyang hininga kay Isla, at dito ay naramdaman agad ni Isla ang pagkaparalisa ng kanyang katawan. Nang makita naman yun ng mga nakahawak kay Kael, ay parang lumuwag naman ang pagkakabihag sa kanya ng mga lumantao. At sinamantala naman yun ni Kael para pumalaga. Hinawakan niya sa kamay ang isang lumantao, yung may hawak ng patalim. Sabay dakot nito ng isa niyang kamay ng buhangin at saboy niya sa mga mata ng may hawak sa kanya. Ah! 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 Nawala ng panandalian ang paningin ng mga lumantao na may hawak sa kanya, at sa sunod na galaw ni Kael, sapak niya sa lalaking may hawak ng patalim at nabitawan ng lalaki yung kutsilyo. Pinulot agad yun ni Kael. Sabay saksak niya sa isa pang lumantao na humawak sa kanya, na kanyang ang binulag sa pamamagitan ng buhangin. At hindi pa nun nakontento si Kael, inulit niyang sinaksak ang lalaki na yon, pero sa liig na. Tunog ng lalamunan noon. Pagkatapos mapatayon ni Kael ang isang lumantao, agad na siyang lumingon upang saklolohan naman sana si Isla, ngunit paglingon niya dito, "Sige, gumalaw ka, Dalagit, at dito na mamamatay ang iyong asawa," wika ng isang lumantao, habang nakatutok naman ang mga kuko niya bilang isang sulibnan sa liig naman ni Isla. Dahil kahit hugis karayom ang mga kuko nun, sinlaki at singtulis naman ito ng parang ice pick. At hindi lang yun, pinapaniwala ang may lason din ang mga kuko ng sulibnan. Hindi naman na noon makakilos si Isla sa mga oras na ito, dahil sa paralisado na nga ang katawan niya sa hininga ng sulibnan. At bumalik na rin noon ang katauhan ni Isla sa pagiging normal na tao. Napahigpit na lamang noon ang hawak si Kael sa patalim na napulot niya, dahil hindi na niya alam ang gagawin. Baka mamatay naman ngayon si Isla. Parang bumaliktad nga lang ang sitwasyon nila kanina sa kanyang pagkilos. Ngayon, akala mo siguro, Senyor Dalagit, ay mangingimi pa kaming paslangin ka. Hindi na. Dahil sa pagpaslang mo sa isa naming kasama, ay papatayin ka na rin namin, wika ng isang lumantao, yung naagawan niya ng kutsilyo kanina, na nakakakita na. Mukhang napunas na nito ang buhangin sa kanyang mga mata. Ngunit kasabay ng paglapit nito kay Kael, may humawak sa kamay ng isang lumantao na nakatutok sa liig ni Isla ang mga kuko, at biglang parang nasakal naman ang lalaking lalapit sana kay Isla. Sunod nito ang paglabas pa ng dalawang sulibnan sa dilim na sugatan na, kasi nga aapat na rin lang sila ng mga oras na yon, dahil sa dalawa na ang napatay ng mag-asawa. At sa bilis ng sandali, sa humawak sa kamay ng isang lumantao na bihag nga si Isla, "Bitawan mo ang kapatid ko," wika ng lalang ng maiksi. Sabay balinto ng kamay ng lumantao at dakma nito sa ulo noon
na bumaon pa ang mga malapunyal nitong kuko sa pagmumuka noon. At inikot ng lalang ang ulo noon at pinatay niya ng brutal. At ang may gawa nga nito ay walang iba kundi si Senyor Lucero na nasa sinaunang gabunan na anyo. Dahil dumating nga siya kasama ang dalawa pang dalagit, si Amador na ipinulupot pala ang sintron nito sa leeg ng lumantao na lalapit naman sana kay Kael. At sa dalawang sugatan na sulibnan o lumantao ay nasa harapan na nila ng mga sandaling iyon si Silvino at Isagani. Dumating sila gamit ang paglalakbay na kakayahan ng 6 na maestro at 4 lang sila. Tarantado! Mga tarantado kayong lumantao! Kahit nandito pa kayo sa bayan nyo, hindi nyo kami masisindak! Wika ni Senyor Amador sa sakal-sakal nitong lumantao gamit ang bakos na banal. Halos malusaw na noon ang leeg ng lalang sa paghigpit ng sintron ni Senyor Amador.